malakas na tunog ng bumubukas na bakal na tarangkahan ang unang sumalubong kay Eliana. Kasabay nito ang kabog sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Napahigpit ang hawak niya sa bayong na puno ng mga pasalubong. Ramdam ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa kabila ng init ng hapon. Sa kanyang harapan, dahan-dahang bumungad ang isang bahay na hindi niya kailanman nakita kahit sa panaginip. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Matatayog ang mga haligi, kumikinang ang mga bintanang salamin, at ang hardin ay mas malawak pa kaysa sa buong lupain niya sa probinsya. Napayuko siya at tiningnan ang sarili. Ang luma niyang bestida, ang mga tsinelas na may bakas pa ng putik mula sa kanilang baryo. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa pugad ng mga dambuhala. Para saan ba siya rito? Karapat-dapat ba siya sa lugar na ito? Nanay, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang mga alinlangan. Mula sa malaking pinto na gawa sa kahoy, isang matipunong lalaki ang mabilis na lumabas. Ang kanyang Marco, ang kanyang nag-iisang anak. Nabitawan ni Eliana ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Tumakbo si Marco palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito, ngunit sa ilalim niyon, naroon pa rin ang amoy ng kanyang anak. Marco, anak ko, bulong ni Eliana, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang laki-laki mo na. Nanay, na-miss po kita, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng tunay na pananabik. Kinuha nito ang bayong mula sa kanyang kamay. Halika po sa loob. Pagod na pagod siguro kayo sa biyahe. Habang iginagabay siya ni Marco papasok, muling bumalik ang kaba ni Eliana. Ang sahig ay sobrang kinis at puti. Natatakot siyang dumihan ito ng kanyang mga tsinelas. Sa itaas, may nakasabit na ilaw na parang isang kumpol ng mga diamante. At doon, sa gitna ng sala, nakatayo ang isang babae. Maputi, balingkinitan, at nakasuot ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa kaysa sa lahat ng damit niya pinagsama-sama. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mga kuko ay perpektong pininturahan. Ito si Isabela, ang asawa ni Marco. Ma'am Isabela, nandito na po si Nanay Eliana, masayang sabi ni Marco. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Lumapit ito at marahang hinawakan ang dalawang kamay ni Eliana. Welcome po sa aming tahanan, Nanay, sabi nito sa isang malambing na boses. Finally, we meet in person. I've heard so many wonderful things about you from Marco. Niyakap siya ni Isabela. Ngunit ang yakap ay tila malamig at mabilis. Hindi katulad ng mainit na yakap ng kanyang anak. Salamat, Hija, sabi ni Eliana. Medyo nahihiya. Pasensya ka na sa itsura ko. Medyo magulo ang biyahe. Naku, okay lang po iyon, Nay. Ang importante po ay ligtas kayong nakarating. Sagot ni Isabela. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Naalala ni Eliana ang dala niya. Kinuha niya ang bayong mula kay Marco at maingat na inilabas ang isang bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Ija, para sa'yo pala, alok niya. Sumanlatik. Ako mismo ang gumawa niyan. Paborito yan ni Marco nung bata pa siya. Inabot niya ang suman. Sa isang saglit, bago ito tanggapin ni Isabela, nakita ni Eliana ang isang mabilis na pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng inis o pandidiri. Mabilis itong nawala at napalitan ng dating ngiti. Wow, suman, sabi ni Isabela sa masiglang tono. Thank you po, Nanay. Ang sweet ninyo naman po. Kinuha nito ang suman at itinaas na parang isang tropeo. Yaya, please put this in a beautiful container and refrigerate it. Pasalubong ni Nanay. Gumaan ang pakiramdam ni Eliana. Siguro ay guni-guni niya lang iyon. Siguro ay dala lang ng kanyang pagod at kaba. Love, may tumatawag pala sa akin. Company emergency, biglang sabi ni Marco.
Hawak ang kanyang cellphone. Hinalikan niya si Eliana sa noo. Nanay, magpahinga na po muna kayo. Isabella, please take care of nanay. Of course, love. Go ahead. Sagot ni Isabella, iwinawagayway ang kamay. Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Abala na sa pakikipag-usap sa telepono. Naiwan silang dalawa ni Isabella sa gitna ng malawak na sala. Nakangiti pa rin si Eliana, ngunit nang muli niyang tingnan ang kanyang manugang, natigilan siya. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Isabella ay ganap na naglaho. Ang mga mata nito, na kanina'y mukhang palakaibigan, ay ngayon ay malamig at matalim. Nakatitig sa kanya. Ang buong postura nito ay nagbago, puno ng pagmamataas at pagkasuklam. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura na inanood papasok sa kanyang malinis na palasyo. Nakatitig lang si Isabella habang ang matanda ay inaalalayan ng isa sa mga katulong papunta sa guest room. Bawat hakbang ni Eliana sa kanyang mamahaling Italian tiles ay tila isang insulto. Ang amoy ng probinsya, ang amoy ng alikabok at pawis ay nanunuot sa malamig at malinis na hangin ng kanyang tahanan. Napatingin siya sa mesang pinagpatungan ng sumanlatik. Kadiri. Iyon ang salitang unang pumasok sa isip niya. Ang madilaw na kakanin na nakabalot sa nalantang dahon ng saging ay simbolo ng lahat ng bagay na kanyang tinalikuran at kinamumuhian. Simbolo ito ng kahirapan, ng putik, ng isang buhay na pilit niyang ibinaon sa limot. Yaya, tawag niya sa isang katulong. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig at may awtoridad. Yes, ma'am? Itapon mo yan. Utos niya. Nakaturo ang daliri sa suman. Siguraduhin mong nasa ilalim ng lahat ng basura. Ayokong makita yan ni Sir Marco. Pero ma'am, sabi niyo po i-refrigerate. Isang matalim na tingin mula kay Isabella ang nagpatahimik sa katulong. May narinig ka bang sinabi ko tungkol sa ref? Ang sabi ko, itapon mo. Oo po, ma'am. Mabilis na kinuha ng katulong ang suman at halos takbuhin ang daan papuntang kusina. Nakahinga ng maluwag si Isabella. Ngayon, ang susunod na problema, ang mga gamit ng matanda. Sinundan niya ang direksyon kung saan dinala si Eliana. Pagpasok niya sa guest room, nakita niya si Eliana na binubuksan ng isang luma at gasgas ng maletang karton. Amoy anay at lumang aparador. Inilalabas nito ang mga damit na lukot at halatang mga luma. Nanay, malambing niyang sabi, at agad na napalingon si Eliana, bahagyang nagulat. Ngumiti si Isabella. Hayaan niyo na po akong ayusin ang mga damit ninyo. Ilagay ko na po sa closet. Naku, Hija, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi po, okay lang talaga. Pagpupumilit ni Isabella, kinuha niya ang mga damit mula sa maleta. Ang tela ay magaspang sa kanyang mga kamay na alagang-alaga sa lotion. May isang bestida na may maliit na butas malapit sa laylayan. Nandidiri siya sa bawat hibla nito. Kinabukasan, paggising ni Eliana, wala na ang kanyang mga damit sa closet. Isabella, Hija, nakita mo ba ang mga damit ko? Tanong niya nang magkita sila sa hapagkainan. Ay opo, nanay. Masayang sagot ni Isabella habang naglalagay ng kaunting pagkain sa plato ni Marco. Ipinamigay ko na po sa mga basurero kaninang umaga. Mukha na po kasing basahan. Pero don't worry, mamayang hapon, darating po ang isang sastre para kunin ang sukat ninyo. We will give you a new wardrobe that fits our home. Nakita ni Isabella ang lungkot sa mga mata ng matanda. Ngunit ngumiti lang ito kay Marco. Salamat, love. You're the best. Nang gabing iyon, sa hapunan, sinubukan ni Eliana na maging kapaki-pakinabang. Marco, anak, naalala ko, paborito mo ang tinola. Baka gusto mong magpaluto ako bukas? Bago pa man makasagot si Marco, sumingit na si Isabella. Ang tawa nito ay matinis. Oh, nanay, that's so.
Traditional, sabi nito. We eat healthy here. Mostly salads, grilled salmon, quinoa. Alam niyo na po, we have to watch our figure. Ang tinola po kasi ay parang pagkain ng mahihirap. Di ba, love? Hindi sumagot si Marco. Ngumiti lang ito na tila nalilito. Si Eliana naman ay napayuko na lang at hindi na muling nagsalita. Kinagabihan, hindi makatulog si Eliana. Nagugutom siya. Ang mga pagkain sa hapunan ay hindi niya gusto. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Doon, naabutan niya si Manang Celia, ang mayordoma ng bahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya bago pa man dumating si Isabela. Nay Eliana, gising pa po pala kayo. Mahinang bati ni Celia. Hindi po ba kayo nakakain ng maayos kanina? Ipinagluto ko po kayo ng kaunting sinangag at pritong isda. Itinago ko lang po. Inilabas ni Celia ang isang maliit na plato. Para kay Eliana, iyon ang pinakamasarap na handa na nakita niya sa buong araw. Salamat, Celia. Diyos na ang magbalik sa'yo. Naiiyak na sabi ni Eliana. Habang kumakain si Eliana sa isang sulok ng kusina, hindi nila namalayan na mula sa dilim ng pasilyo, may isang pares ng matang nanonood sa kanila. Nakita ni Isabela ang lahat. Nakita niya ang pagiging malapit ng dalawa. Nakita niya ang pagsuway ng kanyang utusan. At sa isip ni Isabela, isang bagong plano ang nabubuo. Isang plano para alisin ang lahat ng sagabal. Kinaumagahan, habang nagkakape si Isabela sa sala, dumaan si Nanay Eliana. Magandang umaga, Hija. Good morning din po, Nanay. Sagot ni Isabela. Isang pekeng ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Hawak ang kanyang mainit na tasa ng kape. Dahan-dahan siyang tumayo para salubungin ang matanda. At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig niya ang sariling kamay. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig. Isang pulgada lang ang layo mula sa mga paa ni Eliana na nakatsinelas. Napatalon sa gulat ang matanda. Ay! Agad na lumapit si Isabela. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Oh my God! Nanay, sorry po. Okay lang po ba kayo? Naku, ang clumsy ko talaga. Hinawakan niya ang braso ni Eliana. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng nag-aalalang ekspresyon, ay nagsasabi ng ibang kwento. Malamig, mapanganib, isang tahimik na babala. Dahan-dahan po kayo palagi, Nanay. Ang mga sumunod na araw ay naging mas tahimik para kay Eliana. Si Manang Celia ang naging kanlungan niya sa malaking bahay. Sa mga sandaling wala si Isabela, palihim siyang dinadalhan ni Celia ng kape o ng mainit na sabaw. Nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay sa probinsya. At sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Eliana na isa siyang dayo sa sariling tahanan ng kanyang anak. Huwag po kayong mag-alala, Nanay. Malambot po ang puso ni Sir Marco. Makikita niya rin po ang kabutihan ninyo. Madalas sabihin ni Celia sa kanya. Isang pampalubag loob na tinanggap ni Eliana ng buong puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Eliana sa hardin, narinig niya ito. Isang malakas, puno ng takot na sigaw mula sa itaas. Sigaw ni Isabela. Magnanakaw. Tulong. Marco. Binitiwan ni Eliana ang hawak na pandilig. Tumakbo siya papasok ng bahay. Ang puso niya ay kumakarera sa kaba. Ano ang nangyayari? Pinagnanakawan ba sila? Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, naabutan niya ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Isabela sa gitna ng kanilang silid, umiiyak ng malakas, habang yakap-yakap ni Marco. Ang kanyang mga gamit sa aparador ay nakakalat sa sahig. Sa harap nila, nakatayo si Manang Celia. Maputlang maputla ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Eliana. Hingal na hingal. Nanay, sabi ni Marco. Ang boses ay galit. Si Manang Celia.
Ninakawan niya si Isabela. Hindi po, sir. Hindi po totoo yan. Umiiyak na pagmamakaawa ni Celia. Wala po akong ninanakaw, Panginoon ko. Alam ninyo kung gaano ako katapat sa inyo. Anong hindi totoo? Sigaw ni Isabela, humiwalay sa pagkakayakap kay Marco. Lumapit ito sa bag ni Celia na nakasabit sa gilid ng pinto. Kinuha niya ito at walang awang ibinuhos ang laman sa sahig. Kumalat ang mga laman ng bag, isang lumang pitaka, suklay at isang rosaryo, at isang kumikinang na kwintas na diamante. Napasinghap si Eliana. Iyon ang kwintas na suot ni Isabela noong nakaraang gabi. Ayan, turo ni Isabela sa kwintas. Ang daliri ay nanginginig sa kunwaring galit. Ano yan, Celia? Paano napunta ang kwintas ko sa bag mo? Ha? Hindi ko po alam. Ma'am, maniwala po kayo. Hindi ko po alam. Paulit-ulit na sabi ni Celia. Ang mga luha ay parang agos ng tubig sa kanyang pisngi. Napaluhod ito sa sahig. Sir Marco, kilala ninyo po ako. Mula bata pa po kayo. Ako na ang nag-alaga sa inyo. Hindi ko po magagawa ito. Tumingin si Marco kay Celia at sa isang saglit, nakita ni Eliana ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang anak. Ngunit hinawakan ni Isabela ang braso ni Marco. Love, kitang-kita na ng dalawang mata natin. Bulong ni Isabela. Ang boses ay puno ng hinanakit. I trusted her. Pinapasok natin siya sa kwarto natin. Tapos ganito. Nawala ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Napalitan ito ng isang malamig na desisyon. Manang Celia, tumayo po kayo. Mahinahon, ngunit matigas na sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang punyal sa dibdib ni Eliana. Ayoko na pong gumawa ng eksena. Kunin ninyo na po ang mga gamit ninyo at umalis na kayo. Pero Sir Marco, umalis ka na, sigaw ni Marco. Napatigil si Eliana. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol si Celia. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ito magagawa ng matandang babae. Ito ay isang palabas. Isang napakagaling na palabas ni Isabela. Ngunit nang magtama ang tingin nila ng kanyang manugang, nakita niya ang isang babala sa mga mata nito. Isang tingin na nagsasabing, manahimik ka kung ayaw mong ikaw ang isunod ko. Naramdaman ni Eliana ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napaurong siya. Habang inaayos ni Celia ang kanyang mga gamit, dumaan ito sa tabi ni Eliana. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nangusap. Puno ng sakit, ng pasasalamat, at ng isang malinaw na mensahe. Mag-ingat ka. Pinanood ni Eliana mula sa bintana ng sala kung paano walang awang sinamahan ng security guard si Manang Celia palabas ng malaking tarangkahan. Ang matandang babae na naglingkod sa pamilya ng higit 20 taon ay pinalabas na parang isang kriminal. Nang magsara ang tarangkahan, naramdaman ni Eliana ang pagsara ng pinto sa sarili niyang puso. Ngayon, alam na niya, wala na siyang kakampi. Siya ay nag-iisa na sa palasyong ito. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mapatalsik si Manang Celia. Para kay Isabela, ang hangin sa loob ng bahay ay mas malinis, mas magaan. Wala na ang matandang babae na palaging nakatingin sa kanya na para bang nababasa nito ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang pagkatao. Ngayon, mas malaya siyang makakakilos. Ang pag-aalis kay Celia ay ang unang hakbang pa lamang. Ang susunod na yugto ng kanyang plano ay mas delikado, mas nangangailangan ng galing sa pag-arte. Ang target, ang isipan ni Marco. Sinimulan niya ito sa maliliit at tila walang mali siyang paraan. Isang umaga, habang nag-aayos si Marco para pumasok sa opisina, pumasok si Isabela sa kanilang silid. Ang mukha ay nag-aalala. Love, nakita mo ba ang cellphone ko? Hindi ba nasa bedside table mo lang, gaya ng dati? Sagot ni Marco. Inaayos ang kanyang kurbata. Wala eh.
Kanina ko pa hinahanap, sabi ni Isabela. Nagkunwari siyang naghahanap sa ilalim ng unan at sa loob ng mga drawer. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya at bumalik na may hawak ng cellphone. Hay, nahanap ko rin. Saan mo nakita? Ngumiti si Isabela ng may halong pag-aalala. Nasa loob ng freezer, love. Siguro si nanay ang nakapaglagay. Baka akala niya ice cream. Kumunot ang noo ni Marco. Bakit naman gagawin ni nanay yon? Hindi ko alam, love. Medyo napapansin ko lang lately. Parang palagi siyang may hinahanap. Minsan, kinakausap niya ang sarili niya. Don't worry. Baka dala lang ng pagod sa biyahe. Hindi na umimik si Marco. Pero nakita ni Isabela ang binhi ng pag-aalala na itinanim niya sa isip nito. Sa sumunod na araw, ang target naman ay ang mga susi. Alam ni Isabela na palaging inilalagay ni Eliana ang susi ng kanyang lumang baul sa ilalim ng unan nito. Habang naliligo ang matanda, pumasok si Isabela sa silid nito, kinuha ang susi at itinago sa loob ng isang florera sa sala. Mamayang hapon, narinig niya si Eliana na nagtatanong sa mga katulong. Nakita ninyo ba ang susi ko? Isang maliit na susi na may pulang ribon. Pumasok sa eksena si Isabela. Ano po iyon, nanay? May nawawala po ba? Yung susi ko, Hija. Hindi ko mahanap. Nagkunwari si Isabela na tumutulong maghanap at pagkatapos ay aksidenteng nakita ito sa florera. Nanay, nandito po pala. Bakit naman po napunta dito ang susi ninyo? Napatingin si Eliana, halatang naguguluhan. Imposible. Sigurado akong nasa ilalim ng unan ko lang yon. Tumingin si Isabela kay Eliana na may awa pagkatapos ay bumaling kay Marco na kadarating lang mula sa trabaho. Hindi siya nagsalita pero ang kanyang mga mata ang nangusap. See, love? Ito na naman. Ang pinakamatagumpay na palabas niya ay nangyari kinagabihan. Naghihintay sila kay Marco para sa hapunan. Alam ni Isabela na malapit nang umuwi ang asawa. Mabilis siyang nagpunta sa kusina. Nakita niya si Eliana na umiinom ng tubig. Mabilis niyang binuksan ang lahat ng 4 na burner ng kalan. Pinihit ang knob sa pinakamalakas na apoy nang hindi ito sinisindihan. Ang tunog ng tumatagas na gas ay nagsimulang punuin ang kusina. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala. Ilang minuto lang, dumating si Marco. Hi, love. How was your day? Bati ni Isabela. Pagod, sabi ni Marco. Something smells parang gas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isabela. Kass! Sigaw niya. Tumakbo siya papuntang kusina. Kasunod si Marco. Naabutan nila ang malakas na amoy ng gas. Si Eliana ay nakatayo pa rin malapit sa lababo. Walang kamalay-malay. Mabilis na pinatay ni Marco ang kalan at binuksan ang lahat ng bintana. Nanay, ano pong nangyari? Muntik na pong sumabog ang buong bahay. Sigaw ni Marco. Ang boses ay pinaghalong takot at galit. Nagulat si Eliana. Anak? Hindi ko alam. Uminom lang ako ng tubig. Yumakap si Isabela kay Marco, nanginginig sa kunwaring takot. Love, natatakot na ako. Paano kung hindi ka dumating? Kanina pa si nanay dito sa kusina. Siguro siya ang nagbukas ng kalan at nakalimutan niya. Hindi ko ginawa yon. Pagtatanggol ni Eliana sa sarili. Ngunit hindi na nakinig si Marco. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang asawang takot na takot at ang isang potensyal na trahedya. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang ina. Nanay, okay lang po. Magpahinga na po kayo sa taas. Please, huwag na po muna kayong papasok sa kusina ng mag-isa. Habang paakyat si Eliana sa hagdanan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Tumingin si Isabela kay Marco. Ang mga mata niya ay puno ng pekeng luha. Huwag kang mag-alala, love. Bulong niya. Hinahaplos ang braso ng asawa. Hindi natin pababayaan si nanay. Aalagaan kong mabuti ang nanay mo.
Niyakap siya ni Marco ng mahigpit at sa ibabaw ng balikat nito, habang nakatingin sa papalayong anino ni Eliana, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang binhi ng duda ay isa na ngayong ganap na halaman at malapit na itong mamunga. Ang bigat ng bawat araw ay parang pabigat ng pabigat para kay Eliana. Kapag nasa opisina si Marco, ang mansyon ay nagiging isang malawak na kulungan at si Isabela ang warden na walang puso. Wala ng pag-arte, wala ng pekeng ngiti. Ang natitira na lang ay ang purong utos at pagmamaltrato. Nanay, linisin ninyo ang mga bintanang salamin na yan. Utos ni Isabela, isang umaga, habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Gusto kong kumikinang. Ayokong may makitang kahit isang marka ng daliri. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame. Para sa isang matandang tulad ni Eliana na may rayuma, ang pag-abot sa itaas ay isang parusa. Ngunit wala siyang nagawa, kundi sumunod. Habang nanginginig niyang pinupunasan ng salamin, ramdam niya ang mga mata ni Isabela sa kanyang likuran, nagbabantay, naghihintay na siya ay magkamali. Ngunit ang pinakamasaklap ay hindi pa dumarating. Isang hapon, pagkatapos maglinis ni Eliana ng buong sala, tinawag siya ni Isabela. Nanay, pakilinis na rin po ng banyo sa baba. Medyo may natapon lang ako. Sabi nito sa kaswal na tono ay, pagpasok ni Eliana sa banyo, wala siyang nakitang anumang dumi. Ngunit napansin niya na ang sahig na marmol ay masyadong makintab at madulas. Tila may naiwang sabon o langis. Nag-iingat siyang humakbang, hawak ang pader para sa suporta. Isang maling hakbang lang, biglang nawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang kumapit, ngunit wala siyang mahawakan. Ang kanyang mundo ay umikot at ang sumunod na naramdaman niya ay isang malakas na kalabog nang bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na sahig. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang kaliwang kamay at pulsuhan. Aray! Sigaw niya. Ang boses ay basag sa sakit. Tulong! Isabela, tulong! Katahimikan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang pulso ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok. Muli siyang sumigaw, mas malakas, mas desperado. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Isabela. Hindi man lang nag-aalala ang itsura. Tiningnan siya nito sa sahig na parang isang basang pusa sa kalye. Ano na namang ginawa ninyo, nanay? Ang kalat-kalat ninyo. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagkainis. Nadulas ako. Ang sakit ng kamay ko. Umiiyak na, sabi ni Eliana. Walang emosyong lumapit si Isabela at marahas siyang hinila. Patayo. Napasigaw si Eliana sa sakit nang mahawakan ang kanyang namamagang pulso. Binalot lang ni Isabela ang kanyang kamay ng isang maliit na tuwalya. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na may dalang bulaklak para kay Isabela. Agad siyang sinalubong nito ng isang mahigpit na yakap at isang kwento. Love, buti dumating ka na. Nag-aalala ako kay nanay, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakita ni Marco ang benda sa kamay ng ina. Nanay, anong nangyari sa kamay ninyo? Bago pa man makasagot si Eliana, inunahan na siya ni Isabela. Nalilito na talaga siya, Marco. Nagpumilit maglinis ng banyo kahit sinabi ko ng huwag. Ayan, nadulas tuloy. Kawawa naman ang nanay. Tumingin si Marco kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at kaunting pagkadismaya. Nanay naman, bakit po kasi ang kulit ninyo? Sabi ko naman po sa inyo, magpahinga lang kayo. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Anak, hindi. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig. Hindi iyon aksidente. Si Isa, ngunit isang tingin mula kay Isabela ang nagpatigil sa kanya. Isang tingin na puno ng yelo at apoy.
Isang tahimik na banta na nagsasabing, "Subukan mo." Napayuko na lang si Eliana. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay naipon sa kanyang lalamunan, naging isang malaking bukol na hindi niya malunok. Wala siyang lakas, wala siyang laban. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Isang tahimik na saksi sa mga sugat na hindi nakikita. Nasa gitna ng isang mahalagang video conference si Marco. Sa screen ng kanyang laptop, seryosong nakikinig ang mga board member mula sa Singapore. Pinag-uusapan nila ang isang multi-million peso deal. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paglalahad ng kanyang mga plano. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang unknown number. Hindi niya ito pinansin, ngunit muling nag-vibrate ang telepono. At muli, mayroong pagpupumilit sa kabilang linya na bumasag sa kanyang konsentrasyon. "Excuse me for a moment, gentlemen," sabi ni Marco sa conference call. Pinindot ang mute button. May halong inis na sinagot niya ang tawag. "Hello? This is Marco. You're interrupting a very important meeting." Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang sumagot, basag sa pag-iyak. "Sir Marco, ako po ito. Si Celia." Kumunot ang noo ni Marco. Manang Celia. Ang tinig nito ay puno ng desperasyon. "Manang Celia? Paano niyo nakuha ang personal number ko at bakit kayo tumatawag?" "Sir, kailangan po ninyong makinig sa akin," pagmamakaawa nito. "Patawarin niyo po ako sa abala, pero kailangan ninyong malaman. Ang nanay ninyo po, nasa panganib siya." Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Pagod na siya sa dramang ito. "Manang, tapos na po tayo sa usapang yan. Ang ginawa ninyo ay hindi katanggap-tanggap. Please, huwag na po kayong gumawa ng gulo." "Hindi po gulo ito, sir. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi niyo po kilala ang asawa ninyo. Si Ma'am Isabela, hindi po siya ang inaakala ninyo. Niloloko niya lang po kayo." Isang malamig na galit ang gumapang sa dibdib ni Marco. "How dare you? Pagkatapos mong magnakaw, sisiraan mo pa ang asawa ko? Manahimik ka na, manang." Akmang ibababa na niya ang tawag nang marinig niya ang huling sigaw ni Celia. Isang sigaw na tumagos sa kanyang puso. "Sir, may pruweba ako. May ebidensya ako. Maniwala kayo sa akin, parang awa niyo na." Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Pruweba? Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang home office. Pumasok si Isabela, may dalang isang tasa ng kape. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal. "Love, is everything okay? Kanina ka pa yata abala dyan." Malambing nitong sabi. Mabilis na ibinaba ni Marco ang telepono. Pilit siyang ngumiti. "Ah yes, love. Company matter." Isang lumang supplier, nangungulit lang. Inilapag ni Isabela ang kape sa kanyang mesa at hinalikan siya sa pisngi. "Okay, huwag kang masyadong magpagod, ha?" Lumabas ito ng silid. Iniwan ang halimuyak ng kanyang pabango. Naiwan si Marco na nakatitig sa pinto. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa kanyang cellphone. Ang conference call ay naghihintay pa rin. Ngunit ang isip niya ay lumilipad na sa ibang lugar. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang meeting, ngunit ang boses na ni Celia ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Hindi niyo po kilala ang asawa ninyo." "May pruweba ako." Kalokohan, bulong niya sa sarili. Gusto lang manira ng matandang yon dahil nahuli siya. Pero sa kabila ng kanyang pagtanggi, isang maliit na binhi ng duda ang naitanim na. Isang maliit, makati, at nakakabalisang binhi. Tiningnan niya ang larawan nila ni Isabela sa kanyang mesa, ang kanilang perpektong nangiti noong araw ng kanilang kasal. Ngunit sa unang pagkakataon, sa likod ng perpektong nangiting iyon, tila may anino siyang naaaninag. Ang mga salita ni Manang Celia ay patuloy na umalingaungaw sa kanyang isipan, isang babala mula sa nakaraan na hindi niya maaaring basta na lang isantabi.
Ang ingay ng papalipad na eroplano ay musika sa pandinig ni Isabela. Nakatayo siya sa viewing deck ng airport, iwinawagayway ang kanyang kamay kahit hindi na niya matanaw ang bintana kung nasaan si Marco. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pinanubigan ng pekeng luha. Sapat lang para makita ng mga taong dumadaan. "Mag-iingat ka, love!" Bulong niya sa hangin, kasabay ng pagpunas sa isang luhang hindi naman tunay. Gumanap siya bilang ang perpektong asawa hanggang sa huling sandali. Ngunit sa oras na tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa parking lot, ang lahat ng drama ay naglaho na parang bula. Ang malungkot na mukha ay napalitan ng isang mapaglarong ng ngiti. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas magaan, mas may tiwala sa sarili. Sa loob ng sasakyan, tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata at huminga ng malalim. Sa wakas, kalayaan. Kahit 3 araw lang na mawawala si Marco, para sa kanya, iyon ay isang buong bakasyon. Isang bakasyon mula sa pag-arte, sa pagiging mabait na manugang, sa pagiging mapagmahal na asawa. Ngayon, ang pusa ay nakaalis na. Oras na para maglaro ang daga. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang bahay, ang unang bumungad sa kanya ay si Eliana. Tahimik na nakaupo sa sala at nanonood ng telebisyon. Ang matanda ay tila payapa. Hawak ang remote control, gamit ang kamay na hindi nababalutan ng benda. Ang payapang tanawin na iyon ay kumulo sa dugo ni Isabela. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Ang boses ay wala ng bakas ng anumang lambing. Nagulat si Eliana. Mabilis nitong pinatay ang telebisyon. Hija, wala naman. Nagpapalipas lang ng oras." "Nagpapalipas ng oras?" ulit ni Isabela, dahan-dahang lumapit. "Ang buong bahay ay nangangailangan ng atensyon at ikaw ay nakaupo lang dyan na parang reyna?" Pero sabi ni Marco, "Magpahinga lang daw ako." "Wala dito si Marco," putol ni Isabela. Ang bawat salita ay matigas at malamig. "Ako ang nandito. At sa bahay na ito, ako ang masusunod. Tumayo ka." Nanginginig na tumayo si Eliana. Ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. "Sumunod ka sa akin." Dinala ni Isabela ang matanda sa dulo ng pasilyo. Sa isang pintong bihira nilang buksan, ang bodega. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng alikabok at lumang gamit ang sumalubong sa kanila. Madilim at magulo ang loob. Mga kahon na puno ng mga lumang gamit ay nagpapatong-patong. "Gusto kong ayusin mo ang lahat ng ito," utos ni Isabela. "Gusto kong paghiwalayin mo ang mga gamit na itatapon na at ang mga pwede pang pakinabangan. At gusto kong linisin mo ang bawat sulok ng kwartong ito." Napatingin si Eliana sa kanyang kamay na may benda, pagkatapos ay sa mga mabibigat na kahon. "Pero Hija, ang kamay ko at ang bigat ng mga yan." Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Isabela. "Iyan ba ang sinasabi mong problema? O dahilan lang? Kung ayaw mong gamitin ang isang kamay mo, di problemahin mo. Basta gusto ko, pagbalik ko mamaya, malinis na ito." Walang awa niyang tinalikuran ang matanda at isinara ang pinto. Iniwang bahagyang nakaawang para makapasok ang kaunting liwanag. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga kahon na kinakaladkad. Naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang klase ng kasiyahan. Ang bawat hirap ng matanda ay tagumpay para sa kanya. Ito ang nararapat sa mga taong tulad niya, mga taong paalala ng isang nakaraan na gusto na niyang kalimutan. Pagkaraan ng halos 1 oras, naisipan niyang silipin ang kanyang trabahador. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Eliana na pinagpapawisan, hingal na hingal, at pilit na binubuhat ang isang maliit na kahon gamit ang kanyang isang kamay. Biglang nawalan ng balanse ang matanda. Blag! Nahulog ang kahon at kumalat ang laman nito sa sahig. Mga maliliit na damit ng sanggol. Isang pares ng maliliit na sapatos na katad. Mga medalya mula sa elementarya na may nakaukit na pangalan, Marco Reyes.
Ang mga alaala ng pagkabata ng kanyang asawa ay nakakalat ngayon sa maruming sahig. Ang mukha ni Isabela ay namula sa galit. Para sa kanya, ang mga yon ay hindi alaala. Ang mga yon ay basura. Basura mula sa isang simpleng buhay na kinasusuklaman niya. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Anong ginawa mo? Wala kang silbi!" Sigaw niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Eliana. Ang braso kung nasaan ang pilay. Napasigaw sa sakit ang matanda. Itinulak niya si Eliana papunta sa nagkalat na mga gamit. "Linisin mo yan lahat!" Dumadagundong niyang utos. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Ngayon din!" Nakatimbuwang sa sahig si Eliana. Ang alikabok at ang pait ng pagpapahiya ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay kasabay ng kumakagat na kirot sa kanyang pulso. Sa kanyang paligid ay ang mga nagkalat na piraso ng kabataan ng kanyang anak. Isang mundong hindi na niya bahagi. Gamit ang kanyang kanang kamay, sinubukan niyang damputin ang maliliit na damit. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat paggalaw ay isang napakalaking pagsubok. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila hindi gumagalaw, mainit at mabigat, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang ayusin ito. Sumandal siya sa isang lumang estante para itulak ang kanyang sarili paakyat. Ang kahoy ay marupok. Sa ilalim ng kanyang bigat, umuga ito ng malakas. Sa pagnanais na kumapit, aksidenteng na itulak ng kanyang kamay ang isang bagay na nakapatong sa pinakamataas na bahagi nito. Isang lumang plorera na gawa sa asul na porselana. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Pinanood ni Eliana sa mabagal na paggalaw kung paano ito gumulong, nahulog mula sa estante at bumagsak sa sementadong sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, kasing lakas ng isang putok ng baril. Ang plorera ay naging 1,000 maliliit na piraso, kumalat na parang mga asul na luha sa maruming sahig. Iyon na ang huling patak. Ang gyerang kanina pa nag-aalab sa dibdib ni Isabela ay sumabog na. "Hayop ka!" Isang sigaw na puno ng galit ang narinig ni Eliana. Kasunod nito ang mabilis na mga yabag ni Isabela. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng tao. Ito ay isang maskara ng purong puot. "Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Ha? Regalo pa yan sa kasal namin. Pero ano ang ginawa mo? Sinira mo. Tulad ng pagsira mo sa lahat ng bagay sa bahay na ito simula nang dumating ka. Hindi ko sinasadya, Hija. Patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Eliana habang sinusubukang umatras. "Patawad?" Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. "Wala kang ibang ginawa kundi maging pabigat. Isa kang salot, isang matandang walang silbi." Hinablot ni Isabela ang 2 braso ni Eliana at walang awang kinaladkad siya palayo sa mga bubog, palalim sa bodega, kung saan mas madilim at masiksik ang mga gamit. "Dito ka nababagay," sigaw ni Isabela, kasama ng mga luma at walang kwentang basura. Itinulak niya si Eliana ng malakas. Bumagsak ang matanda sa isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Ang alikabok ay umalimbukay at nagpahirap sa kanyang paghinga. Bago pa man siya makabangon, mabilis na tumalikod si Isabela at lumabas ng bodega. Narinig ni Eliana ang malakas na pagkalabog ng mabigat na pinto. Blag, kadiliman. Sinundan ito ng isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang tunog na metaliko, malamig at pinal. Click! Ang tunog ng kandado. "Isabela, huwag! Buksan mo to!" sigaw ni Eliana. Gumapang siya sa sahig at kinakalampag ang pinto gamit ang kanyang kanang kamay. "Parang awa mo na, buksan mo! Madilim, hindi ako makahinga." Walang sumasagot. Tanging
ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperadong boses. Kinakalampag niya ang pinto hanggang sa mangawit ang kanyang kamay. Sumisigaw siya hanggang sa halos mamaos ang kanyang lalamunan. Ngunit walang awa sa kabilang panig ng pinto. Dahan-dahan, nawalan na siya ng lakas. Ang init sa loob ng bodega ay nakakasakal. Ang alikabok ay dumidikit sa kanyang lalamunan. Napaupo siya, nakasandal sa malamig na pinto. Ang pag-asa na kanina pa niya, pilit na pinanghahawakan, ay unti-unti nang naglalaho. Tulad ng hangin na kailangan niya, naiwan siya, mag-isa. Sa isang madilim at kulong na lugar, yumuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Ngunit hindi na ito isang iyak ng sakit o takot. Ito ay iyak ng isang taong sumuko na. Isang iyak ng kabuuang pagkatalo. Sa gitna ng bodega ng mga lumang bagay, naramdaman ni Nanay Eliana na siya ay isa na ring bagay na itinapon at kinalimutan. Bumagsak ang eroplano sa runway ng Maynila. Hindi pa man tuluyang humihinto, binuksan na ni Marco ang kanyang cellphone. Isang text message lang ang ipinadala niya. Tumanang Celia, saan po ang pruweba? Papunta na ako. Ang 3 araw na business trip sa Singapore ay naging isang impyerno para sa kanya. Ang mga salita ni Manang Celia ay parang multo na bumubulong sa kanyang tainga sa bawat meeting, sa bawat pagkain, sa bawat sandali ng katahimikan. May pruweba ako. Hindi niya na natiis. Kinansela niya ang huling araw ng kanyang mga appointment at kumuha ng pinakamaagang flight pabalik. Isang desisyon na ginawa ng kanyang konsensya, hindi ng kanyang isip. Hindi siya nagpaalam kay Isabela. Gusto niya itong sorpresahin. O baka naman, may parte sa kanya na gustong may mahuli. Habang nasa taxi pa uwi, natanggap niya ang sagot ni Celia. Isa itong audio file. Nag-atubili siyang pakinggan ito. Paano kung tama siya? At sira ulo lang talaga ang matanda. Pero paano kung... Isinaksak niya ang kanyang earphones. Pinindot ang play. Ang una niyang narinig ay ang boses ni Isabela, malinaw at matinis. Parang pagkain ng mahihirap, di ba? Natigilan siya. Sumunod ang isa pang clip, mas garalgal. Wala kang ibang ginawa kundi maging pabigat. Isa kang salot. Ang huling narinig niya ay hindi boses, kundi isang tunog. Ang malakas na pagkalabog ng pinto at ang malamig na tunog ng isang kandado. Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Isang nag-aapoy na galit na may halong matinding takot ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Manong, pakibilisan po. Sigaw niya sa driver. Pagdating sa Forbes Park, halos itulak niya ang pera sa driver bago tumakbo palabas. Bumukas ang malaking tarangkahan. Ang bahay ay nakatayo pa rin, maganda at marangya. Ngunit ngayon, para sa kanya, isa na itong malaking kasinungalingan. Pinihit niya ang doorknob, nakalock. Ginamit niya ang kanyang susi at dahan-dahang pumasok. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang tugtog, walang TV, walang mga katulong na naglalakad-lakad. Isabela, tawag niya. Walang sagot. Nanay? Sigaw niya, mas malakas. Katahimikan pa rin. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. May mali. Ramdam na ramdam niya ito. At doon, narinig niya ito. Isang mahinang-mahinang tunog. Isang kaluskos. Isang parang pusa na kumakalmot. Nagmumula ito sa dulo ng pasilyo, sa pinto ng bodega. Ang puso ni Marco ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Dahan-dahan siyang lumapit. Lalo niyang narinig ang tunog. Hindi ito kalmot. Isa itong pag-iyak. Isang mahinang-mahinang pag-iyak na halos hindi na marinig. Nanay, bulong niya. Nakita niya ang susian, nakakandado. Hindi na siya nag-isip. Sa isang iglap, lahat ng galit at takot sa kanyang dibdib ay sumabog. Buong lakas niyang sinipa ang pinto malapit sa doorknob. Blam! Umuga ang pinto ngunit hindi bumukas.
Sinipa niya ulit. Blam! Sa pangatlong sipa, sumuko ang kahoy. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang amoy ng alikabok at desperasyon ang sumalubong sa kanya. At sa isang sulok ng madilim na bodega, sa gitna ng mga nagkalat na bubog ng isang asul na florera, nakita niya ito. Ang kanyang ina, nakaluhod sa sahig. Ang damit ay puno ng dumi. Ang buhok ay magulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Nanginginig itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Napatigil si Marco. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang imahe sa kanyang harapan ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso at binali ito ng walang awa. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi inaalis ang tingin sa naghihirap na anyo ng kanyang ina. Nanay, ang basag niyang bulong, dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Ngunit sa paglapit niya, umuurong ito na parang isang takot na hayop. At sa sandaling iyon, binuhat niya ang kanyang ina. Binuhat niya ito na parang isang munting bata. Ramdam ang panginginig ng manipis nitong katawan sa kanyang mga braso. Paglabas nila ng bodega, eksaktong bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Isabela, bitbit ang maraming paper bags mula sa pamimili. Ang kanyang mukha ay masaya at walang inaalala. Ang kanyang tawa ay handa nang lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang tawa ay namatay bago pa man ito makalabas. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga paper bags ay isa-isang nahulog mula sa kanyang mga kamay. Plak, plak, plak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at purong takot nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Marco, ang nanginginig niyang tanong, Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Isabela ay sumabit sa hangin, manipis at basag na para bang salamin na malapit ng mawasak. Hindi kumibo si Marco. Dahan-dahan niyang inilapag si Nanay Eliana sa malambot na sofa. Inayos ang magulo nitong buhok at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang bawat galaw niya ay malumanay, ngunit sa ilalim nito ay isang galit na naghihintay na sumabog. Nang sa wakas ay tumayo siya at humarap kay Isabela. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang nakakatakot na kalma. Marco, love, anong ginagawa ni nanay sa sahig ng bodega? Bakit ganyan ang itsura niya? Nagsimula na si Isabela. Ang kanyang boses ay mabilis na nagiging pununo ng pagkukunwaring pag-aalala. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba, lumalala na talaga siya. Siguro ay pumasok na naman siyang mag-isa doon at nalock ang sarili. Sabi ko na sa iyo, Marco, kailangan na natin siyang ipatingin sa tumigil ka na. Ang dalawang salita ni Marco ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng bigat at autoridad na parang isang pader na bakal na humarang sa agos ng kasinungalingan ni Isabela. Natigilan si Isabela. Anong sabi mo? Sabi ko, tumigil ka na. Ulit ni Marco, dahan-dahang humakbang palapit. Tapos na ang palabas mo, Isabela. Tapos na ang pag-arte. Isang pekeng tawa ang kumawala kay Isabela. Ano bang sinasabi mo, love? Nahihibang ka na ba? Tingnan mo nga ang nanay mo. Siya ang may problema, hindi ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ni Marco. Pumasok si Manang Celia. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Nagulat si Isabela. Anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Ang nag-iisang magnanakaw sa bahay na ito ay ikaw. Sagot ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ninakaw mo ang kapayapaan ng ina ko. Ninakaw mo ang tiwala ko. At higit sa lahat, ninakaw mo ang katotohanan. Itinaas ni Marco ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Isabela, malupit at walang awa, ay biglang pumuno sa buong sala. Umalingaw-ngaw sa mamahaling pader. Wala kang ibang ginawa kundi maging pabigat.
Isa kang salot. Kasunod nito ang malakas na pagkalabog ng pinto at ang tunog ng kandado. Ang kulay sa mukha ni Isabela ay biglang nawala. Napalitan ito ng putlang-putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula sa cellphone kay Marco, kay Manang Celia at sa kanyang biyenan na nakayuko sa sofa. Saan mo nakuha yan? Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng matandang yan para sirain ako sa'yo. Desperada niyang sigaw, itinuturo si Celia. Iyan din po ang sinabi niya noong ninakaw niya ang kwintas ko. Mahinahong sabi ni Celia. Isang kwintas na kailanman ay hindi ko nakita, pero milagrong napunta sa aking bag. Doon na sumuko si Isabela. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit at pagkamuhi. Oo, ako nga. Umamin siya, ang boses ay matinis at puno ng lason. Ako nga ang gumawa noon dahil sa gabal siya. Sa gabal kayong lahat. Itong matandang ito, turo niya kay Eliana, ay isang malaking paalala ng lahat ng ayaw ko. Ang kahirapan, ang pagiging probinsyana, ang baho ng lupa na pilit kong tinatakasan. Tinakasan? Tanong ni Marco. Akala ko ba galing ka sa isang mayamang pamilya sa Cebu? Isang mapait na tawa ang lumabas kay Isabela. Mayaman? Ang tatay ko ay isang mangingisda at ang nanay ko ay labandera. Lumaki ako sa isang barong-barong na mas maliit pa sa banyo mo. At ginawa ko ang lahat para takasan ang buhay na yon. Lahat. Pati ang pagsisinungaling sa isang tangang tulad mo na handang maniwala sa kahit anong sabihin ko basta maganda ang nakikita mo. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Marco. Ang buong pundasyon ng kanilang pagsasama ay gumuho sa harap niya. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim si Marco. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay wala ng galit, wala ng emosyon. Ito ay desidido na. Kunin mo ang mga gamit mo. Ano? Sabi ko, kunin mo ang mga gamit mo. Ulit ni Marco, itinuturo ang pinto. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Umalis ka. Ngayon din. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Asawa mo ako. May karapatan ako dito. Wala kang anumang karapatan, sagot ni Marco. Ang kasal natin, tulad ng buong pagkatao mo, ay isang malaking kasinungalingan. Tapos na tayo, Isabela. Tiningnan ni Isabela si Marco at sa huling pagkakataon, nakikita niya na wala ng pag-ibig, wala ng paghanga. Ang nakikita na lang niya ay pagkasuklam. Alam niyang talo na siya. Walang imik, tumalikod si Isabela at naglakad paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Nang mawala na siya sa paningin, ang lakas na pinanghahawakan ni Marco ay biglang nawala. Napasandal siya sa pader, nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay dahan-dahang nag-aangat ng tingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may bahid na rin ng kaluwagan. Lumapit si Marco. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Sa sahig na dati simbolo ng kayamanan, ngunit ngayon ay saksi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Inabot niya ang magaspang na kamay ng kanyang ina at hinagkan ito. Ramdam niya ang panginginig nito sa kanyang mga labi. Itinapat niya ang kanyang noo sa mga tuhod nito, tulad ng isang batang nagsusumamo ng kapatawaran. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos mula sa isang nasirang dam. Nanay, ang basag niyang hikbi, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi na halos hindi niya mailabas. Nanay, patawarin mo ako, nanay. Ilang linggo na ang lumipas, iba na ang simoy ng hangin sa loob ng mansyon. Dati, ang hangin ay para itong malamig na yelo, laging may bigat, laging may takot. Ngayon, may init na. May halimuyak ng nilulutong sinigang mula sa kusina.
at may halong mahinang tawa ni Manang Celia. Ang mga anino ay napalitan ng liwanag ng araw na malayang pumapasok sa mga bintanang malinis na. Hindi na benda ang nakabalot sa kamay ni Eliana. Ang pilay ay unti-unti nang naghihilom, tulad ng mga sugat sa kanyang puso. Naging anino niya si Marco. Kinansela nito ang lahat ng hindi importanteng bagay sa kanyang trabaho. Kung dati ay halos hindi niya ito nakikita, ngayon ay palagi na itong nasa tabi niya. Sa mga unang araw, si Marco mismo ang nagpapakain sa kanya. Hawak nito ang kutsara na may mainit na lugaw at maingat na hihipan bago isubo sa kanya na para bang siya ang munting bata at ito ang nag-aalagang magulang. Sa mga sandaling iyon, walang salitang namamagitan sa kanila, tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Isang hapon, habang magkasama sila ni Manang Celia na nag-aalaga ng mga halaman sa hardin, lumapit si Marco. Umupo ito sa damuhan, sa tabi mismo ng kanyang mga paa. "Nanay," mahina nitong sabi. Hinaplos ni Eliana ang buhok ng kanyang anak. "Alam ko pong hindi sapat ang salitang patawad sa lahat ng sakit na tiniis ninyo dito," sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig. "Nabulag po ako, nanay. Nabulag ako sa kinang ng mga bagay na akala ko ay mahalaga. Hindi ko nakita ang tunay na kayamanan na nasa harapan ko lang pala." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisising hindi na marahil mawawala. "Pangako po, nanay. Mula ngayon babawi po ako, araw-araw." Hindi sumagot si Eliana. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak at marahang pinunasan ang luhang dumaloy dito. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nasangiting nagsasabing sapat na ang lahat. Nang gabing iyon, isang pamilyar na amoy ang bumalot sa buong bahay. Amoy ng gata ng niyog at malagkit na kanin. Sa hapagkainan, sa gitna ng mesa, ay nakalagay ang isang bandehado ng sumanlatik na magkatulong nilang ginawa ni Manang Celia kaninang hapon. Kumuha si Marco ng isang piraso. Dahan-dahan niyang binuksan ang dahon ng saging. Tiningnan niya ang puting kakanin at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Kumuha siya ng isang maliit na piraso at isinubo ito. Napapikit siya. Dahan-dahan siyang ngumuya na para bang ninanamnam ang bawat lasa. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, nakangiti na ito. Isang tunay, malapad ng ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Nanay," sabi niya, ang boses ay puno ng pagkamangha. "Ito na yata ang pinakamasarap na suman na natikman ko sa buong buhay ko." Kumuha ulit siya ng isa pa. At isa pa. Pinanood siya ni Eliana, kasama si Manang Celia na nakangiti sa gilid. Ang tunog ng kanilang mahinang tawanan ay pumuno sa silid. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang peklat na mananatili na siguro magpakailanman. Ngunit sa ibabaw ng peklat na yon, isang bagong balat ang tumutubo. Isang balat na gawa sa pag-unawa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na muling natagpuan. Habang nakatingin siya sa kanyang anak, na masayang kumakain ng suman na dati simbolo ng kanyang kahihiyan, naramdaman ni Nanay Eliana ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa wakas, sa loob ng malapalasyong bahay na ito, naramdaman niyang nakauwi na siya.